Magandang araw mga kabarangay, makabunyog. Kumusta po ang lahat? Yan. Medyo sa mga oras na to ay maganda ang panahon. Ano po? Ah, maambon-ambon pero ganun pa man, sumisikat din ang araw. Kumusta po ang lahat? Medyo matagal po tayong hindi nagkarinigan. Ano po? Ayan. Ano ba itong kwento o hirit ni Aling Suset? Kriminal ang serbisyo ng gobyerno dahil sa kapabayaan. Maralita ang nagdurusa. Totoo po ba ito mga kabarangay? Totoo po ba na tayong mga mahihirap ang nagdurusa? Nakita nyo? Di po ba? Nakita nyo? Yung sunod-sunod na pagbaha. Sunod-sunod na pagbaha. Sino po apektado? Apektado tayo mga mahihirap. Lalong-lalo na yung mga talagang nakababad sa baha na matagal nang bago umalis. Wala na ngang ulan pero naandun pa yung baha. Sa lugar ng Bulacan, saan-saang lugar dyan, bandang Pampanga, basta yung norte na yan. Dahil sa kapabayaan itong mga taong gobyerno at sa walang habas na nakawan, corruption, kawawa ang mga mahirap, kawawa, mas apektado po ang mga mahirap. Sana itong mga taong nasa gobyerno na to, tumingin naman po kayo, isipin nyo naman po yung kapakanan ng mga mahihirap. Hindi yung bulsa nyo lang ang pinakakapal nyo, pati mukha nyo ang kakapal. Lalong-lalo na yung mga kontraktor na yan. Nagigibaan yung mga ginawa nilang wall. Yung river wall, wala palang bakal, kaya nagbumagsak. Kalakaran na po talaga yung SOP na yan. Kalakaran na yung SOP na yan. Kahit saan. Sabi nga nila, ay, magandang gabi po, Kapboy. Yung SOP na yan, matagal na po yan. Pero, hindi naman ganun na bilyon-bilyon yung kinukupit nyo. Halos 60% na lang, 60% yung napupunta sa iba't ibang saling kamay. Naramdaman din po natin yung SOP na yan nung ako po ay nandyan sa City Hall, sa mga kontraktor. Pero hindi naman ganun kalaki. Grabe naman kayo. At sinisiguro naman na may proyekto. Alam nyo, sa panahon po nung aming mayor, na ako po ay nandiyan sa City Hall, bago po nag-a-approve yan, bago nag-bidding yan, bago niya pinipirmahan yung mga ano na yan, mga papel, mga kontraktor, sinisiguro niya muna, pinapacheck yan sa mga engineering o kaya sa mga tao niya, sa tao ni mayor. Checkin nyo tong proyekto na to, kung totoo ba to, saan ba to. Before and after, may picture po yan, pinipicturein yan. Before, ano ba hitsura nito, bago mo gawin yan. So yan, pinapacheck yan po yan ni mayor. Hindi po basta-basta pumipirma ng si mayor. Ng mga project na yan. Tinitiyak at sinisiguro niya na may proyekto.
Aba kahit pala sa mga proyekto may mga multo no? Kala ko may multo sa ano lang, ha? Kala ko yung multo sa sementeryo lang o may multo rin pala sa gobyerno, ano? Daming multo, ha? Maawa naman po kayo sa mga mahihirap. Lumulusong sa baha, ha? Papasok sa trabaho. Papasok sa trabaho, lulusong sa baha. Mga estudyante, papasok sa kani-kanilang mga eskwelahan. Pagpasok, lulusong sa baha. Pag-uwi, lulusong na naman sa baha. Abay, maawa naman po kayo. Ha? Yung mga big time contractor po dyan, yung mga nasa ahensya ng gobyerno na nagpapatupad niyang ano na yan, ha? Flood control daw. Flood control daw. Ha? Aba dati-rati kami po rito sa lugar namin hindi po kami inaabot ng baha. Ha? Pero nitong mga huli hanggang binti po ang taas ng baha. Ha? Sa loob mismo ng bahay namin. Ang daming nasasayang na pera. Ha? Hindi po sapat yung tupad-tupad na yan. Hindi po sapat yung ayuda na yan. Ha? Ang kailangan po naming mahihirap, yung kaligtasan po. Ha? Kaligtasan ng buhay namin. Ha? Aba, hindi po yung kayo ang magkakama na limpak-limpak na salapi. Wala kayong inisip, kundi mangurakot diyan sa Senado at Kongreso. Aba tingnan nyo naman po yung inyong mga taong bumuboto sa inyo, nabubudol nyo palagi. Ha? Nabubudol nyo lagi yung mga tao, dinadaan nyo sa pera-pera. Ha? Ayuda, wala katapusang ayuda. Ha? Yan po kasi ang problema ng gobyerno natin. Ha? Hindi po nag-iisip ng maging industriya ang Pilipinas. Ha? Wala tayong trabahong mabibigat dito. Ha? Yang mga pagawaan sana, ha? Yan sana mga pagawaan ng barko, paggawa ng eroplano, paggawa ng mga bus or jeep, dito ginagawa sa Pilipinas, ha? Kaysa kurakot itong mga naandyan sa gobyerno. Ang iniisip nyo po sana ay yung pang-ekonomiya, ha? Yung pang-ekonomiya, hindi po yung pang-sarili nyo. Aba ha? Siguro kung meron tayong mga ganong trabaho, ha? Maging industrial country po tayo. Hindi na siguro mag-iisip itong mga nasa taong gobyerno natin na magnakaw no? Magnegosyo na lang at bigyan ng trabahong desente itong mga tao na ito. Huwag nilang turuan na kapalpakan. Ha? Alam nyo po, yung mga kontraktor na yan, tinuruan lang nila yung mga trabahador na maging sinungaling. Ha? Bakit po? Bakit sinungaling? Ha? Tinuruan nila yung mga manggagawa, yung kanilang trabahador na kunwari ay may tinayong ganito, may ginawang ganito, tinuruan nila ng kasinungalingan. O, gawin nyo to ha, kunwari ganito. Pag tinanong kayo, ganun ang sasagot nyo, ganito ang sasabihin nyo. Ha? Yun po, ganun po yun. Ha? Halimbawa, kung 10 yung trabahador mo, pinasweldo mo ng 500 a day, pero tinuruan mo ng kasinungalingan, tinuruan mo ng pagkukunwari,
Abay, malaking kasalanan po yan. O ngayon, ano na po ang nangyayari? Ha? Pasalamat tayo, ha? At merong umupong senador sa Senado, ha? Na matino. Ha? Pasalamat tayo at may mga bagong mukha sa Senado na mga senador na matitino. Ha? Dahil dyan ay nabuksan yung mga insertion na yan, ha? Ni Cheese Dog. Ha? Kung hindi sana nagpahuli si Cheese Dog ng kanyang insertion, ha? O kinupit niyang budget, hindi sana magkakabukingan itong mga iba't ibang ahensya o yung DPWH na yan na kanilang mga kinurakot. Diba? So dahil nga sa maraming namatay, sa may mga namamatay, hindi naman marami, may mga namamatay sa pagbaha dahil dyan sa pagguho ng mga lupa, di ba? Nalunod. O di ba matatawag po nating kriminal yan? Di ba? Matatawag po nating kriminal yan kasi dahil sa kapabayaan nila, sa pagwawalang bahala nila sa kanilang mga trabaho, maraming maralita ang napahamak. Maraming mahirap ang napapahamak. Diba? So yan po. Sana mga kabunyog, mga kabarangay, nalalapit na naman po ang eleksyon. Katatapos lang ng May 2025 election. 2028 election coming, parang ilang tulog lang yan, ha? Aba, nasa sa inyo po yan, kung magpapabudol uli kayo doon sa mga binoto ninyong, doon sa mga ibinoto ninyo na puro kurakot. Hindi sapat yung tupad-tupad na yan. Dapat ang isipin nila yung panghabang buhay na hanap buhay na makabubuhay ng mga tao. Makakabuhay sa tao. Hindi yung sweldo na sapat-sapat lang kaya nakakagawa ng kriminalidad ang mga ibang maralita. So yan po. Maraming salamat po sa lahat. Magandang gabi. Pakishare lang po yung live ni Aling Suset. Salamat po. Salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.